Imbes, nagresolusyon siya, counter-resolution, pabor sa China. Di ba? Kaya importante pag-usapan natin ito, mga kababayan, na paninindigan na sinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, ang issue po sa West Philippine Sea, hindi po siya simpleng foreign policy debate. Ito po ay direktang test ng pagkamakabayan ng bawat leader sa bansa. Huwag po kayong pauuto doon sa mga pasuot-suot lang ng t-shirt na ipaglalaban yung West Philippine Sea. Pa-picture-picture lang po, patalon-talon, pasigaw-sigaw. Pagdating na doon sa resolusyon na nagkukundina sa pagmamalabis ng China, hindi na sila pipirma. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Before natin pag-usapan yung issue sa West Philippine Sea, kasi yun ang hot topic ngayon, lalo't yung mga senador, nag-resolusyon mga kababayan, na nagkukundina po doon sa ambassador ng China, na winalang hiya po tayo. Pero yung mga Duterte senators kumampi. Ngayon, ang latest, si Amy Marcos, mga kababayan, papalitan as Chairman Committee on Foreign Affairs. That's served. Pero before natin pag-usapan, yung mga opisyal na talagang nanindigan, lalo na yung ating Pangulo at si Martin Romualdez, naninindigan ng totoo sa ating soberenya, sa ating territory. Gusto ko muna na i-greet i-shout out yung ating masugid na tagapakinig, taga-subaybay dyan po sa Tarlac. Ayan po si Ma'am Karina Tagama, Robles Tagama. Nag-message kasi sa akin, pakibatian niya mga ng live ang presidente ng seniors sa buong Tarlac. Idol na idol kanya, si Benjamin Macaraig ng San Manuel Tarlac. Araw-araw nakatune in siya sa inyo po. Sabi niya sa kanyang message po, yung sinabi mo about me, na-save niya yon sa FB. Kasi nang makita niya name ko, ang saya-saya niya. Yan si Ma'am Karina Robles Tagama. Napakamasayahin niya po. And friendly. Taga rito siya sa amin. Pero nandiyan na siya sa Tarlac. Yan yung kanyang asawa. Taga-subaybay din natin mga kababayan. Di ba? Mistisa siya. Artistahin. Kasi Kastila po siya mga kababayan. So, balik tayo sa ating topic mga kababayan. Unahin muna natin itong si Amy Marcos kasi sabi sa balita, papalitan na siya bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Kinonfirm siya ni Ping Lacson. Deserve na deserve. Kaya sabi ni Atty. Jesus Falces, as per Senator Ping Lacson, the majority bloc will kick out Amy Marcos as chairperson of Foreign Relations Committee. Tama yan, hindi dapat mamono ang isang tuta ng China dyan. Nagresolusyon yung Senado. Hindi siya pumirma. Kasama yung mga Duterte senators. Ayan hanggang t-shirt lang sila. Ayan mga senador, mga kababayan na hindi pumirma. Si Bungo, si Robin Padilla, De La Rosa, Villanueva, Cayetano, dalawang Cayetano, si Chis Escudero, Marcoleta, si Amy Marcos. Kaya deserve. Imbes, nagresolusyon siya, counter-resolution, pabor sa China. Di ba? Kaya importante pag-usapan natin ito, mga kababayan, na paninindigan na sinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, ang issue po sa West Philippine Sea, hindi po siya simpleng foreign policy debate. Ito po ay direktang test ng pagkamakabayan ng bawat leader sa bansa. Huwag po kayong pauuto doon sa mga pasuot-suot lang ng t-shirt na ipaglalaban yung West Philippine Sea. Pa-picture-picture lang po, patalon-talon, pasigaw-sigaw. Pagdating na doon sa resolusyon na nagkukundina sa pagmamalabis ng China, hindi na sila pipirma. Di ba po? Mga plastic, mga kababayan. Pero sa 19th Congress, malinaw yung paninindigan sa Congress, mga kababayan. Malinaw. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, katandem yung 19th Congress,
yung House of Representatives, sa pamumuno ni Martin Romualdez, tumayo para ipaglaban po yung soberenya at dignidad ng ating bansa. Malinaw po yon. Pero kailangan nating i-expose mga kababayan. May mga politiko talaga na dapat ingatan po natin. Mga politiko at operators, online operators. Tahimik po sila kapag China ang may kasalanan. Maingay sila kapag ang Pilipinas kailangang umatras. At handang isakripisyo ang ating sovereignty kapalit ng relasyon at projects at loans. Yun ang nakakalungkot, mga kababayan. Yung China pa naman, mahilig sa ganyan kasi mayaman sila. So ang strategy nila, papainan ka ng mga loans projects para lumambot. Pero ang interest nila, mga kababayan, kami ng ating yaman. Huwag tayong pauuto sa ganyang strategy, mga kababayan ng China. So malinaw po sa atin, ang West Philippine Sea po ay hindi katang-isip. Ito ay isang batas. Hindi ito disputed, mga kababayan, kung malinaw ang batas. Kasi po, ang West Philippine Sea, bahagi po siya ng exclusive economic zone ng ating bansa. Exclusive. Ibig sabihin, sa atin lang, exclusive nga eh. Malinaw na pinagtibay ng 2016 arbitral ruling. Dapat malinaw yan sa isipan ng ating mga leader. Final, binding at kinikilala ng international law. Kaya lang itong leader nila, si Digong, sabi po sa interview sa kanya noon, papilangan niya yan, itapon ko yan sa basurahan. Yun ang iniidolo nila na leader. Mga kababayan, pinabura na nga tayo ng UNCLOS pagkatapos binaliwala niya mismo. Lalong lumakas yung loob ng China. Kasi yung leader, mismo, leader ng ating bansa, di kinikilala. Yung arbitral ruling, walang bigat sa kanya yung ruling. Malinaw na pagtraidor sa ating mga mamamayang Filipino. Di ba? Tapos sabihin pa na gusto niya, pwede na ninyo kami na gawing province? May ganon. So, hindi na tayo nagtataka, mga kababayan, kung bakit masyadong friendly ang mga Chinese official sa mga Duterte. Kay Sara, kay Baste, pumunta pa lang yung ambassador. Malinaw na divide and conquer ang kanilang strategy. At napaka-critical, mga kababayan, ang 2028 election. Kapag ang leader friendly sa China po, na kahit kinakamkam yung ating territory, tahimik lang, hindi malayo, mga kababayan, pagdating ng panahon, baka wala na tayo pong bansa. Payag kayo sa ganyan? Yung ipinaglaban ng ating mga bayani, lahat lang mababaliwala, magiging alipin tayo ng mga Chinese. Ngayon nga po, sino yung mayayaman dito sa ating bansa? Di ba mga Chinese? You see? So, kapag mga kababayan, may mga politikong ayaw banggitin ang 2016 arbitral ruling, gusto itong isantabi o tinatawag itong historical footnote, ibig sabihin niyan, hindi siya neutral. Siya po ay aktibong nagpapahina sa posisyon ng ating bansa. At oo, siya ay DDS. Sigurado yan. Yan ang narrative ng mga DDS po. Sila, mga kababayan, ang modernong makapili. Kaya huwag kayong pauuto, mga kababayan, sa mga politikong ganyan pag nagsalita sa mga interviews po. Kasi po, sa totoo lang, sa geopolitics, mga kababayan, ang pag-uurong ay imbitasyon sa pang-aaboso. Kaya importante yung paninindigan. Nakita ninyo yung paninindigan ng ating Pangulong Bongbong? Yun ang tama. Yung paninindigan na sinusulong ng 19th Congress sa pamumuno noon ni Martin Romualdez, yun po yung tama. Yung 19th Congress po, sa pamumuno ni Martin, tahasan pong kinundina ang China. Ang agresyon na ginagawa po nila sa atin. Malinaw po ang record ni Martin Romualdez. Tinawag niya ang China Coast Guard. Yung actions na ginagawa nila palagi sa ating mga Coast Guard, mga kababayan, bilang reckless, dangerous maneuvers. Tinukoy niya ang paulit-ulit na ginagawang harassment ng mga Chinese bilang troubling pattern of behavior. Yan ang totoong may paninindigan po. At giniit niya na ang WPS ay atin. Bahagi siya ng EEZ, Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dapat malinaw po yun sa atin. Kasi po, ang 2016 arbitral ruling po, ito po yung ating legal shield. Pero yung mga pro-China po, pro-China black, gusto nilang burahin
ang pagkapanalo ng Pilipinas. Imagine that. Pero sa kabilang banda, sabi ni Martin, ito'y ating kalasag, legal shield, at hindi ito negotiable. So nanawagan siya noon na magkaisa po tayo. Importante ang national unity, mga kababayan, sa pag-undermine nito. Kaya kailangan po aktibo nating basagin yung mga propaganda ng mga pro-China dito sa ating bansa. So, ang dapat na tanong, mga kababayan, ng publiko sa mga leader natin, mga pro-China politicians, kung hindi mo kayang ipagtanggol ang ipinanalong legal natin, so anong klaseng mga leader kayo? Di ba po? Pero hindi man po tayo, ibig sabihin na nindigan, gusto na nating makipag-away, makipag-gira, na ito yung palaging narrative ng mga pro-China, mga kababayan, na pinapalabas nila. Gusto nating ipahamak ang ating bansa mismo. Kasi sa ating paninindigan, sinasabi nila, kaya ba natin anyang makipaggira? Sino bang nagsabi sa inyo, makikipaggira tayo? Ang ginagamit po natin, diplomacy, malinaw. Pero dapat palakasin natin yung ating defense, yung deterrence. Kasi pag hindi, lalamunin ka, yun ang natural na ugali ng mga tao at ng mga bansa. Kaya dapat pinapalakas natin, yun ang ginagawa ng ating Pangulo, yung alliance natin. So sa diplomacy, mga kababayan, dapat may prinsipyo. Hindi yung diplomacy na pagyuko. Si Martin bukas sa dialogue. Nung siya pa yung speaker, ito yung kanyang laging sinasabi. Pero malinaw ang linya. Usap, hindi pagsoko. Diplomacy, hindi intimidation. Diritsahan niya, mga kababayan, remember? Sinabi po sa Chinese ambassador noon na si Wang Xilian, na lumalaan niya yung ating relasyon kasi sa tumitinding hostility ng China. At sinabi niya, hindi niya titigil ang Pilipinas sa lihitimong misyon sa West Philippine Sea. Niloko tayo po ng China, malinaw. Pag tiningnan ninyo yung history kung bakit sila nandiyan, noon wala man sila dyan. Ang nandyan, mga mangingisda na Chinese, Filipino, Vietnamese, pero walang military barracks, walang artificial islands na ginawa nilang military base. Anong sinabi nila? Nang magsimula silang mag-develop dyan, gamit, mga kababayan, yung mga makeshift materials, silungan lang anya ng mga Chinese fishermen. Yun pala yung intention, mga kababayan. Maglagay muna ng makeshift structure. Sabihing silungan lang ng mga fishermen sa panahon ng masamang panahon. Ayun. After several months, ay nakabantay na pong Chinese vessel, military vessel, naval ship ng China. Kinordo na. Ganon ang ginawa nila. At hinaras na yung ating mga mangingisda. Bawalan niya kayo rito. Sa amin ito. Tiname na nila. Ganon sila, mga kababayan. Yung mga strategy nila, mga kababayan. So yung paninindigan ng ating Pangulo, ipaglaban, suportado po ni Martin Romualdez. Malinaw yung mensahe noon. Sabi ni Martin, hindi kami titigil sa aming lehitimong misyon sa WPS. So yun ang tono ng pananalita, mga kababayan, na firm, malinaw at makabayan, na tulad ng sinabi ng ating Pangulo. Pinaninindigan niya until today, not an inch niya ang isusuko namin, isusurrender namin to any foreign power. Paulit-ulit na sinasabi ng ating Pangulo, the Philippines will not lose an inch of its territory sa aking pamumuno. So ito ay isang state policy. Walang lihim na kasunduan, walang tahimik na pag-atras tulad ng mga experience natin noon. Walang pragmatic surrender. International law, mga kababayan, ang sandata, hindi gira. So nakita natin, maganda yung ginagawang strategy ng ating Pangulo. Aktibo niyang iginiit ang 2016 arbitral ruling. Pinalakas natin ang alyansa sa Amerika, Japan at Australia. Pinipili natin ang rule-based order laban sa bullying na ginagawa sa atin. So ito ang malinaw, mga kababayan, na depensa ng soberenya sa modernong mundo. May malinaw na mandato sa ating mga mamamayan, sa taong bayan. So sa kabila ng mga propaganda na ginagawa ng mga enemies of the state and of the Filipino people,
Yung mga survey po sa 2025-2026 malinaw. Pinakita ang malakas na suporta ng ating mga mamamayang Pilipino sa posisyon ng ating gobyerno. Ang pagtayo natin laban sa China. So ang ibig lang sabihin, yung paninindigan po ng ating Pangulo at saka ni Martin Romualdez align sa kagustuhan ng ating mga mamamayang Pilipino. Pero yung kampo ng mga Duterte, malinaw, pro-China, yung pattern nila ng pamumuno, tahimik sa China, malupit sa sariling bayan. Bakit malupit? EJK po. Kaya nga po siya naharap sa crimes against humanity. Di ba po? Tapos isisisi sa ating Pangulong Bongbong. Kasi na-deliver siya doon sa dahig. Di ba po mga kababayan? So malinaw po sa panahon ng Duterte administration, minaliit po. It is a fact. Minaliit yung 2016 arbitral ruling. Inuna yung economic promises through loans sa China. Pinili ang pagpanig sa China kahit may pang-aaboso. Kaya nga galit si Sara, hindi daw itinuloy yung mga projects na sinimula ng kanyang tatay. Iyong pondo mga kababayan, may kulatilya, pananahimik sa West Philippine Sea, papayag ka sa ganon. Di ba? Sell out. Yun ang gawain ng China po. Ginagamit yung loans para manahimik. Di tayo papalag sa kanilang pagmamalabis, sa kanilang interest. Imagine kung i-surrender natin yung West Philippine Sea. Ay na-discover pong gas field that will support our needs sa kuryente po. Pagkukulang sa kuryente for the next 7 years. Sabi po ni DOE Secretary Garin. Kaya nga ang utos ng ating Pangulo mga kababayan, palakasin ang security dito po sa Malampaya gas field dahil sa na-discovery pong gas deposits. Yan po ang dahilan kung bakit interesado ayaw tayong natantanan ng China dito sa West Philippine Sea because of the gas deposits po. So hindi maaari yung ginagawa po nila. Yung strategy, pinautang para hindi tayo mag-ingay. Huwag tayong tatayo. Yun ang ginawa ng previous administration. So as a result mga kababayan, dumakas yung loob ng China. Dumami yung harassment sa West Philippine Sea. Nawala ng deterrence ang Pilipinas. So pari-parihong pattern ng katahimikan. Ito yung mga personalities na alam natin ang kiling nandun sa China. Si Sara, si Robin Padilla, si Alan Peter Cayetano, si Bongo, si Marcoleta at iba pa. Pagdating sa China, sa bagay si Chinese, si Bongo. Ngayon nga, Bongo ang apelyido niya, Go. Di ba? May admission mismo, mga kababayan ni Digong. Chinese niya yan. Di ba? So hindi kailangan sumigaw ng pro-China, mga kababayan. Sapat na po ang paulit-ulit na katahimikan. Kapag China ang usapin, pag tahimik po, alabs na. Di ba? Kasi po, sa politika, ang katahimikan ay isang desisyon. So sa influence, operations, para may paliwanag lang natin po, at propaganda ecosystem, may malinaw po na operational pattern. Influencers po na dinadownplay ang agresyon ng China. Narratives na sinisisi ang Pilipinas. Yun na niya, Mr. Maravillas, ang lagi nating na-observe. Ganon nga po. Kaya kailangan nating ipaliwanag. Ganon ang style nila. Then may mga troll networks na nagpapalaganap ng takot at pagkakahati-hati. Divide and conquer nga po ang strategy nila. Yun ang layunin. Pagwatak-wataki ng mga Pilipino. Painain ang loob ng publiko. Lagi nilang sinasabi, makita niya, kaya natin makipagira. Kayo lang naman nagsasabi ng ganyan. Di ba po? Gawing normal ang pagyuko sa China. Yung defeatist attitude. Nawala na yung inaawit natin, mga kababayan sa lupang hinirang. Nang sabi dyan sa huli, sa manlulupig, di ka pasisiil. Ang mamatay ng dahil sayo. Yon ang tinanggal, mga kababayan. Pilit nilang tinatanggal sa damdamin ng mga Filipino. Sa walang tigil nilang pananakot sa atin. Hindi pwede ang ganon, mga kababayan. Nanindigan tayo noon sa mga Kastila, maging sa mga Amerikano during the American-Filipino War. American-Philippine War sa Japan. Di ba po?
Huwag nating kalimutan ang sakripisyo na ginawa ng ating mga bayani. Hindi po abstract yung sovereignty ng ating bansa. So habang ang mga politiko na pro-China, nag-iingat daw sila na dapat hindi magalit ang China. Umiilag sila sa isyo. Naghahanap ng palusot. Nakikita natin ang ating mga mangingisda. Binobomba naman ang water cannon ng China. Tinataboy sa sariling dagat. Pinagkakaita ng kabuhayan. So malinaw na pagtraidor nitong mga politiko. Ang kanilang ginagawang pananahimik at kung magsalita, imbis pabor sa ating interes, pabor sa China na nangara sa atin. So ito yung price ng duwag na pamumuno ng previous administration at ng kanyang mga alipores ngayon. So sa isyu po ng West Philippine Sea, malinaw ang pagpipilian. Ang panindigan ng magpinsan ng ating Pangulo at ni Martin. Sovereignty, batas, dangal. At interes ng bayan. Pero yung mga pro-China politicians, katahimikan, pag-urong, propaganda, dayuhang interes. Yon ang kanilang sinusulong. Malinaw yon. Kaya importante, gisingin natin ang diwa ng ating mga mamamayan sa paulit-ulit na pag-educate natin sa kanila. At warningan natin sila pagpipili, lalo na sa susunod na eleksyon sa 2028 po. So, ang sovereignty dapat mga kababayan, hindi dapat yan pinapakiusap. Hindi dapat isinasantabi. Hindi dapat siya pinagpapalit sa mga pangakong hindi man sigurado. So sa issue ng West Philippine Sea, kanino tayo? Kanino ka dapat? Sa Pilipino o sa China? So manindigan po tayo. Malinaw ang ginagawang agresyon ng China sa atin. Dapat malinaw din ang ating paninindigan. Huwag tayong yuyukod po sa banyaga. Manindigan po tayo sa tama. Manindigan po tayo sa interes ng ating bansa. Tulad ng ginagawang paninindigan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na buong sinusuportahan mga kababayan ni Martin. Hindi itong mga makabagong makapili mga kababayan, kundi nahin natin itong mga hudas ng bayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and other affected areas. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am a worldwide amazing pure organic barley from Australia. Tingnan ninyo ito. Cancer survivor siya. Sabi mga kababayan ni Yoli Tan, ovarian cancer survivor, barley did not just save my life. It gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life through surgery in harsh chemotherapy. I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic kasi po siya, immune system booster and trusted by survivors. Yan po siya mga kababayan, cancer-free na siya and for cancer prevention po. Sa mga orders po ninyo,
dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Naka-base po siya sa Amerika. Yan yung kanyang online selling, mga kababayan. Sa mga mahilig naman po sa magpa-spa, try niyo po dito sa Pamper City, the Medical Aesthetic and Wellness Center. Matatagpuan po sa Prestige Bay, Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.